Good morning, everyone. Narinig niyo po ba ako? Ako si Jomar Hilaria, and tonight we have a guest. Can I just tell you something about what a content marketing strategist is? That's the topic of the March 22 VA seminar. Would be great if you know what that is. Alam niyo ba kung ano ang content marketing? Can anybody tell me? What's what's content marketing? What does it mean? And hiwalay natin, a content marketing strategist is a person who is in demand for any business na nasa internet. So, would you want to be a person who's in demand sa internet? Okay? So, that's a yes or a no. Okay? So, content marketing strategist is a human being who just tells a business. Can everybody type the word tell? Tells a business what to do sa internet para makakuha sila ng clients. So essentially, hindi ka basta-basta worker. You are some sort of advisor or counselor, no? So content marketing strategist will give the answer to the question, I have a furniture store. How can I sell my furniture in the internet? So yung content marketing strategist will design, ang tawag doon ay content marketing strategy. O, di ba? Smart talaga. Content marketing strategist, ang trabaho niya to make the content marketing strategy para yung produkto ng client papunta sa hands ng customers. Pero before that, kailangan magustuhan muna ng client yung seller. Tama ba? You buy from somebody you like or somebody you trust. So, ang trabaho ngayon ni content marketing strategist is to advise. Can everybody say advise? Advise companies how they can approach the internet. So, pag sinabi ni client, oh sige, great. I'll take your advice. Tapos, ang next sasabihin ni client dyan is, dapat siguro mag-hire tayo ng tao para gawin yung advice mo. Tama, di ba? Kasi nagpayo ka na gagawin, sinong gagawa? Ang pwede mong gawin dyan na secondary na pagkakitaan, ikaw na rin ang gumawa. Okay? So, ikaw yung nagbigay ng strategy, pwedeng ikaw na rin ang gumawa. Of course, iba ng bayaran yun. Gets nyo? Kung gagawa ka ng strategy for someone, I have a question. Is strategy, you know what I mean by strategy, no? Yung ano ang gagawin? Ano yung overview ng gagawin para kumita ka sa internet, my dear furniture maker? So, ang strategy ba something na cheap lang o high value? What do you think? From your understanding of the word strategy, is it a high value thing or cheap lang? So, when you come in as a content marketing strategist, dahil may word na strategy sa pangalan mo, mataas yung possible na ibigay sa'yo ng client as a virtual assistant. But once you create that, it'll probably take 1 month. Siguro ang work mo for that client isang buwan lang to create the strategy. Once the client says, okay, kaya na namin gawin, ano ka na lang, parang pwede ka nilang bayaran like retainer na lang to advise them further. But if the client says, I want you to do this for me also, so pwede ka nang magkaroon ng monthly income as a VA for that client. But since you're also a strategist, gets mo, di ba? Mas mataas yung tingin niya sa'yo. Hindi ka niya pabayaran ng mura. Kasi nga, strategist ka na nga, ikaw pa nag-implement. So, yun yung gusto kong ituro sa inyo sa March 22. So, if you're a first-timer, you're a beginner, you don't even know how to spell the word strategy, as long as mahilig ka mag-internet, kayang-kaya mong maging content marketing strategist. Ang Tagalog version is, sagutin ang tanong, ano ang gagawin sa internet para kumita ang kumpanya ko? Yan. So, content marketing strategist cannot work kung walang company. Kailangan merong company na may products. Kung you're starting off, gusto mong wala kang company na isa-serve, then everybody type the word serve. Then hindi mag-work yung content marketing strategy mo kasi wala ka namang kumpanya na i-strategize, wala kang products. Okay? But it's easier to start that way kasi there's a lot of companies on the planet na nangangailangan ng services mo. Ang kailangan mo lang piliin sino gusto mo. Tapos bahala na sila magunahan kung sino ang i-hire.
i-hire nila for you. So I want you to understand that on March 22, gawin nating Hollywood. On March 22, you will discover how to become a content marketing strategist in just one day. So I'm going to teach you both the how-tos and the after seminar, meron kang assignment na gagawin. Just follow the assignment. You can finish the assignment in less than 1 month. Can everybody type 1 month? Just follow the brand new assignment for the content marketing strategist VA seminar. Pwede ka nang mag-start habulin. Everybody type habulin. Pwede ka nang mag-start habulin ng mga clients sa ibang bansa. Of course, I'm going to teach you para habulin ka nila. Kasi hindi ikaw ang maghahabol sa kanila. Okay? Magpapakilala ka sa kanila in such a way na kung ayaw nila sa'yo, you don't care. Marami naman sila. And magta-target tayo ng mga foreigners para may dollar sila, di ba? So, yun yung gusto kong vision for everyone on March 22. That you learn that, okay? If you cannot attend on March 22, you can also avail of the download version. But of course, you can only get the download version, let's say, 1 week after the seminar pa. Kasi syempre, kailangan muna namin gawin yung seminar sa March. Okay? So, i-try na natin si Ann. Oy, Ann, nag-offline ka. Paano natin ikaw try? So, tanungin natin si So, I have a question for everyone. May question ba kayo tungkol sa nag-offline si Ann eh. So tanong kayo muna bida ngayon. May question ba kayo tungkol dun sa March 22 na event? So I just said the VA seminar that I've done last year is completely different from this one. The assignment is completely different also. And magkano siya? Nasa early bird pa lang siya ngayon eh. Tignan natin. Ang venue, yan na maganda. Hindi ko pa na-finalize ang venue. So, sasabihin ko sa inyo pag na-finalize na. Though, the details are in filipinova.com. Okay? So, it's still in the same website. So, wait tingnan ko lang ha. Yes, there's going to be a downloadable version. And venue is probably, not final probably PTTC. Yes. Okay, wag kang gagalaw ha. Bibig lang ha. Narinig namin kung anong ginagawa mo eh. So, nasan ka ngayon? Dito, pumasok ako sa kwarto. Okay. Hindi, geographically, nasan ka? Dito ako sa Los Baños ngayon. Okay, so what do you do in Los Baños? Actually, nag-work na ako at home. Okay. Pero semi-work at home siya. Kasi currently, I'm still employed part-time. So, I'm a technical specialist. What specialist? Technical specialist. What does that mean? Basically, I'm the technical support sa sales ng fuel additive namin. Mm-hmm. So, pag may mga inquiries sila how the product works, I'm the one addressing it. So, question, bigyan mo kami ng background sa buhay ni Wilbert Lirag before we get into the work from home thing. Okay. So, I'm a chemical engineer. And then, I taught for 14 months, full-time job ko for 14 months. So, nagturo ako dun sa EP, siya yung computer ng Common. So, ngayon, iba yung level na siya. And then, during time, na-experience ko yung 9 to 6 na work. Tapos, habang nag-check ako ng papers ng students ko, sumakit yung tuhod ko. And then, parang sabi ko, ayoko na nito. So, based from that, I started to look for other alternatives. Kahit graduate ako ng ChemEng, ayoko kasi ng mga jobs sa mga companies. So, though I have nakakatanggap ako ng mga offers. So, December nung 2010, nagplano na ako talaga na mag-resign.
Tapos, hindi ko siya naipas kaagad, yung resignation letter ko. Parang, kasi honestly, nung una, natatakot ako kasi hindi ko alam ano magiging reaction ng parents ko. And, tapos, by January, decide na ako na ipasa na yung resignation letter ko. Tapos, by February ng 2011, jobless na ako that time. So, so ang sabi ko dun sa boss ko, so irrevocable ano na siya, resignation, na gusto ko lang talagang mag-rest. So 2011, I rested for 6 months. Tapos nung naubos na yung ipon ko, sabi ko, kailangan ko na talagang seryosohin yung paghahanap ng online job. So, naging online tutor ako, naging researcher, tapos naging ghostwriter din ako. Then while I was doing that ghostwriting project, before matapos yung project, nirefer ako ng friend ko dun nga sa Philippine Ecology Corporation looking for a technical specialist. And then I was able to meet my current boss. So sabi ko sa kanila, what I'm looking for is a part-time job na hawak ko yung oras ko, work at home, and then if you want to hire me, give me a laptop and an internet connection. So, hanggang ngayon, nagugustuhan ko naman yung stay ko dun sa company. So, etong Stop, ito stop, stop, ngayon, stop, stop. Too fast. It's too fast and you're skipping details. So let's go back. So you told your okay. so you told your boss sa company na magpapahinga ka. Tell us what he said. Ah, ah, nung una, nang hinayang siya, pero sabi No. niya, Do you siguro nga remember what he kailangan mo said? din yan. Do you remember exactly what he said without interpretation? Yung sinabi talaga niya, yung lumabas sa bibig. Exactly. Yeah. Kahit general. Actually, teka lang, i-search ko lang yun kasi nasa email ko pa. Ay, wag na. Hindi pala kayo nag-usap. In-email mo siya. Ha? Actually kasi yung letter, di, tapos, she me, may mga pinapagawa siya. And then, sabi ko sa kanya, may letter already. Tapos, ito, ay, resign ka na, kaya pala hindi ka nag-reply kagabi. Kakabasa ko lang ng letter mo. Hindi kasi ibinigay sa akin kagabi pagdating ko. Ganun kasi wala pa siya that time. And then, okay lang, Wilbs, I understand. Though, please help me find a replacement. Kahit yung graduating pa lang, basta maitawid natin yung remaining months until summer. Oh, can you recommend anyone? What does the letter say? Do you remember or can you see it? Letter, Your letter, I mean. Yeah, may letter. So, hindi ko makita ngayon yung letter kung yun. Balik na lang tayo dito. Bakit importante ang parents mo? Baby ka pa ba? Hindi naman. I was, ano lang, nung time na yon, nag-aaral pa yung mga kapatid ko. So, Ilan? kung wala akong work, will be still dependent with them. Ilan ang kapatid mong Meron nag-aaral? pa ako isang kapatid na nag-aaral. Okay, That time. so anong connection nung aral kapatid at saka yung parents mo and you're resigning? I'm supporting. Hello? When you resigned, wala ka pang work at all? Is that it? Yes. So our question would be, what happened to your knee? Why is that important? Tuhod mo ba 'yon? Tama ba ako? Tuhod ko siya kasi gusto ko yung nakakagalaw-galaw ako pag lumalabas ako sa office. Gusto ko na parang anytime makalabas ako. Parang ganun. Gusto ko mobile. Understand? Anong connection ng tuhod mo at saka yung work from home? Sorry.
Ayun, kasi yung work at home, ang gusto ko talaga is something na I can be mobile. So, ang naisip ko that time, if I can work at home anytime, I can go doon sa gusto kong puntahan at saka hindi ako bounded ng schedule na 9 to 6. Likod, sumakit ang tuhod mo. What does that mean? Ano lang talaga kasi parang kaka-check ko ng mga papers. Parang ang tagal ko nang nakaupo doon, hindi ko namalaya na gano'n na pala ako talaga katagal nakaupo sa dami kong chinechekan. So I thought ayoko na ulit ma ma-experience yung ganito. Painful was that to the napaisip ka ng ganon? Is it hindi ba painful or what? Pumunta ka ba sa ospital? May diagnosis ba? Help us understand. Hindi ko naman kinailangan pumunta sa ospital. Naulit lang siya. Ulit lang. Nangangalay. Congratulations, wala po kaming marinig. Hello, hello. Ulit mo. Repeat please. Ulit. Ayun, naulit kasi yung pagsakit ng tuhod. Hello? Please. Hello, naririnig na ba ako? Yes. Okay. So, yung sa tuhod ulit. Yes. Okay. So, naulit kasi yung pagkangalay nung tuhod ko ng ilang beses. And then, so, that really triggered na ayoko na parang ganito ginagawa ko or ma-experience ulit to kasi next time ganito na naman. Kasi paulit-ulit lang din yung ginagawa ko that time. Okay. So, when you decided So, to, yun yung naging ano sa akin. so when you decided to leave, anong balak mong gawin? Papakainin ka muna ng parents mo? Yun ba ang plan? Hindi. Meron naman ako nung ipon. So, yung ipon ko na yun yung nagamit ko to sustain my lifestyle. Okay, tuloy. How many months of ipon yan? 6 months. So, nung paubos na siya, so doon ako nag-start mag-look for job talaga. Kasi I was also thinking about ano na ba yung mga gusto ko sa buhay ko. How old are you? Right now, 26. Okay. No girlfriend. No. Okay. O, tuloy na kwento. So, you were looking for And then, online job and stuff like that. Tama ba? Nagsimula ka ba sa online apo, job? Or nagsimula ka sa VA seminar? So, how did you start? um, last February, itong taong to, I was added by my friend sa Joma Hilario Master Group. Tapos, by May, doon ako naging actively tinitingnan-tingnan ko lang kung ano mga nakapost and then merong contest that time sa YouTube. Tapos, nagpa-contest ka ulit by around July, yung photo contest. So, nung una, hindi agad ako nag-join. And then, by August, in-extend nyo yung submission ng entries ng 1 month, ay 1 week. Another 1 week sinubmit nyo. Tapos, pwede na ulit mag-join yung iba by that time. So, may established na that time na top 10 before I joined. And then, that week, I was in Thailand. I asked my friend na tumulong sa akin sa pagpapavote. Tapos, nung in-announce na yung winners,
nagulat ako kasi nakasama ako dun sa top 10. Number 5. And then what surprised me is meron kang reward dun sa number 2 to 10 for OMC3. So I grabbed that OMC3, and then from there binasa ko yung kung anong meron doon. Meron dong free na VA seminar, so binasa-basa ko siya. Tapos yun ang nagamit ko talaga to apply. Just nitong December 31, 2013, I applied 5 different jobs a day. Tapos so yung mga tinuturo mo sa OMC3, ginawa ko, and then ako yung owner nung Los Baños News Today na Hello. kinontak ako. Wait. Bilis. Hello. Dahan-dahan ka lang. Okay. Yung mga tinuturo sa OMC3, unang-una hindi nila alam ano yun. So, give us some English. What do you mean? What stuff? You know, what Okay. Oh, ganun. Ano yung OMC3? Hindi nila alam yun, di ba? Dahan-dahan lang. Okay, go. So the OMC3 stands for Online Mentoring Club 3. It teaches you how to think as an online marketer. So I really appreciated what I learned from there. So we were asked to create a Facebook page, and then we were taught skills, how to create posters, how to have the email catchers. So para yung mga fans, i-input nila yung email nila. And then itong skill na to, siya talaga ang nagamit ko to have a client. This client has his Facebook page. And then he wants it to have... Dahan-dahan lang. Okay. Wala pang munang client. Paano mo muna siya na-discovery? Okay. Paano kayo nag-meet? Okay. Dahan lang. So, alright. This client, before I have this client muna pala, I have this mistake kasi, Jomar. Parang sinasabi mo na wag ganito yung kunin. Kinuha ko siya. I got this gig because I want to test my skills. So he's selling textiles online, and then I promoted it sa forums. Tapos yung payment doon commission based. Kung walang benta, wala kang kita. And ang nangyari doon, kung may nabenta naman, isa nga lang, yung pinakamura pa. So, lugi ako sa charge ni freelancer. So, yung gig na ito, nakuha ko siya kay freelancer. And then, ang natutunan ko dun sa gig na yon is paano mag-promote sa mga forum. Pero hindi ako kumita doon. Si freelancer, hindi siya tao. Freelancer.com. Okay, guys? Tuloy. Okay. And then dun kay freelancer.com, nagustuhan ko yung setup niya na may mga points, so nagle-level up. So I applied for those may experience na bonus. So para mag-level up ako na mas mabilis yung mga jobs na may ganung kakabit. So kaya na-enjoy ko yung application ng 5 jobs a day kasi yun yung una kong hinahanap. Parang gusto ko mag-level up. Then I applied dito nga kay Malaysian client. Tapos last kailan ba 'yon? Recently lang din 'yun eh kasi 3 days lang yung gig na binigay ko sa kanya. So that was nitong January 18, na-award niya sa akin yung gig. Tapos for 3 days I was serving him. So yung sinasabi ni Jomar kanina as a content marketing strategist,
may portion doon na tinuturo niya sa OMC 3. And then, na-apply ko siya. So, kaya natutuwa ako kasi ang sabi ni Jomar sa OMC, wag niyong i-expect na may kita kaagad kayo. But then, I just tried na i-apply ko nga tong skills na natutunan ko. Tingnan natin, kita ako. So, by that, kumita ako. And then, sa ngayon, about pagta-transfer na lang sa bank yung inaasikaso ko nung payment ni client. How? Ano ka kumita dahil dun sa sinasabi mong natutunan mo? Exactly what did you do? Okay. So, sa OMC 3, we were taught how to have tab, gumawa ng iframe tab, tapos itong specific frame tab na to, kapag kinlik mo siya, merong landing page within Facebook na pwede mong i-enter yung email address mo. So, that's what the client needs that time. So, sakto lang na, tinuro yan sa amin, kaya ko yan gawin. And then, another thing na pinagawa niya is another tab na kapag kinlik mo siya, ay malilid ka sa isang clickable image within Facebook din. So, kapag lumitaw na yung clickable image na yon, pag kinlik mo si image, ililid ka doon sa website ni client. So, nung una, since hindi pa siya naituro sa amin, inisip ko, paano kaya to? Pero, naalala ko yung sinasabi ni Jomar na sa YouTube lang yan, youtube.com lang. And then, I found it there. So, within the day, nagawa ko yung pinapagawa niya. Tapos, I also created posters for him. So, basically, ganun lang yung ginawa ko. And then, I was, actually, meron pang naging problem sa kanya nung una Kasi, ang gusto niya, yung mga fans niya, kunin ko lahat ng emails. So, ang pagkakaalala ko, bawal yun Kasi parang sinabi ko sa kanya, kung ako yung fan mo, tapos makakatanggap ako ng email from you without me giving you permission, edi spam to. So, nung ini-email ko siya noon, iniisip ko na, okay, kung ayaw niya sa akin kasi hindi ko to magagawa, okay lang. Pero, nung nag-reply na siya, nag-thank you siya kasi hindi niya alam yon. So, the good thing is, parang you will act as a consultant ni client nga. So, tama yung mga sinasabi ni Jomar, parang sundin nyo lang talaga. Hello? So, paano yung deal ninyo with the client? So, how long have you been with the person? How does it feel to work online? Kahit nasabi ko sa inyo, huwag niyong gagawin yan. Okay, sige. Okay. So, that's a 3-day gig, but ginawa ko kay client. So, nagturo si Jomar sa isang webinar namin sa OMC3 ng gumawa nitong regular deal, premium deal, at saka dream deal. So, nung matatapos na yung project ko sa kanya, gumawa ako noon. And then, I emailed it to him. Tapos, kinabukasan, nagsabi siya, oh, you have a good proposal. Let's have it. Ganyan. And then, the following day, binasa niya ulit yung proposal na mahalan pala siya. So, ngayon, kanina, in-email ko ulit, nakikipag-negotiate ako sa kanya ulit ng price. So, for me, my experience, nakakatuwa siya na kasi ang ano lang namin, ayoko kasing makipag-Skype sa kanya. So, ang conversation lang namin through email at saka through chat. So, maunawain naman si client
Pero dun sa una kong client, um, parang talagang kailangan mo talaga na pumili kung fit sa'yo yung client para sa'yo, ituloy mo yung relationship mo with him kung gusto niya din. Pero kung hindi naman, you can fire him. Bulong mo sa akin yung dream deal Hello? mo. Magkano? Magkano yung dream deal mo? Pwede mong i-type o pwede mong sabihin verbally. Mahal. Sabi, gusto nga natin maintindihan kung may pera Actually, yung client o wala. Ganun lang yun eh. Mahal o okay. hindi. Pero hindi naman siya Pilipino, di ba? Hindi. So, iba yung mahal, iba yung mura sa kanya eh. So, how much is your dream deal? Mm-mm. Pwede mong i-share sa amin one lang. Dream deal lang or regular deal? By the way, explain ko lang sa kanila, yung pinakita na proposal ni Wills do sa client, yan yung ibabayad ng client kay Wills. Tama ba? Yes, monthly. Ayan. Yung regular deal, yun yung pinakamababang tatanggapin ni Wills. Yung dream deal, yun yung pinakamataas na pwedeng ibayad sa kanya ng client. Tama ba? Tama ba? Yes, Jomar. Okay. So, can you tell us at least one or the two? Regular o kaya dream? Ano yung willing kang sabihin sa amin? Pwede rin wala. Sabihin mo na lang. Na wala. Secret. Pwede rin. Ikaw. Sana sa inyo eh. Hindi pa naman Siguro nangyayari. ganito na So, lang. anything goes. Okay. So, yung charge ko dun sa sa regular deal ko was Siyempre, nawala internet. Timing. Oh. Wala ako sa narinig. kanya. Wala ako narinig. Ayan. Ulit. Ulitin ko. Wala ako narinig. So, yung regular deal, I quoted it to him $500 A month. Okay. Very good. a month. Oh, very good. Pero ano yung full-time, part-time? Part-time lang. Part-time lang. O, sige. O, mga tao, meron kayong calculator? Hi, everyone. This is Jomar Hilario. If you have a calculator, please hit the calculator and compute how much that is monthly. Sige na naman. For yourself. Para favor na lang. Para lang maintindihan ninyo how much we're talking about here. Rare yan na may mag-share ng amount sa webinar. Kaya magpasalamat kayo kay Wills. Okay? Part-time. Okay yan, no? Pinakita mo na magaling ka eh. Yes. Salamat sa iyo, Jomar. Okay. So, part-time yan, 22,000, 21,500. May sinabi kang number of hours. Ito naman, iba, ang kulit-kulit. Ilang hours, kulit. Ilang hours? May sinabi kang ilang hours? Sa kanya? Nagsabi lang ako sa kanya kung ano yung mga gagawin, ilang posters, isan ko siya ipopromote, tapos ilan din yung gagawin ko, ganun lang. Okay. Okay, makinig kayo mabuti. Kasi kapag kunyari, example, sa posters, kapag sanay ka na gumawa nun, you can do it within 5 minutes na. And that's one parang form output ko na binigay ko sa kanya for a day. Bubulong ko sa inyo yung sinabi ni Wills, ha? Pag ikaw nag-iisip ng per hour, mababa pa yung value ang tingin sa'yo ng client. Pag ikaw nag-iisip ka ng per result, mataas ang tingin sa'yo ng client. Ulitin mo nga sinabi ko, Wills. Okay. Kapag ikaw nag-iisip ka ng per hour, maliit pa lang yung tingin sa'yo ni client. Pero kapag result yung ano nga yung sabi pag result yung gusto i-deliver mo sa kanya, mas mataas ang tingin sa'yo ni client. Tama ba, Jomar? Tama yun. So, for anyone here na mag-isip pa lang per hour, yan ang pinanggalingan natin. Kailangan graduate ka na. Pakitusulot nga, graduate na ako sa per hour. Masakit ganun talaga.
Ganun tayo lahat from the beginning. Ganun tayo. Kaya may tinatawag na minimum, di ba? Ano yung minimum wage? Per hour yun eh. Gumraduate ka na sa per hour. Kasi yung per result. Tama siya eh. Pag sanay na sanay ka na gawa ng poster, kalokohan na lang habang nanonood ka ng sine, pwede kang gawa ng poster. So, sobrang dali. Tama yan. Diba? Isang computer, magpa-play ng movie. Tapos isa, nagagawa ng posters. Dali-dali. Tapos, akala niya yun, 2 hours yun. Actually, ano lang yun, 20 minutes lang yun. Dami. Pwedeng isang buong araw, good for 30 days na yung poster. By the way, ginagawa namin yun sa organization namin. Posters are made in 1 day, pero nilalagay siya sa internet in 30 days. So, value talaga ang pinag-uusapan. O tuloy, asa na tayo? O tuloy mo yung kwento mo. So, tapos kanina, since yun nga, maganda talaga you have this goal na everyday meron kang applications na isiset. So, kung kaya mo lang, let's say one job a day, go for it, maging consistent ka lang. So, kanina may nag-email ulit sa akin na client, i-award niya na sa akin yung gig, pero hindi ko na, so sa freelancer.com kasi, may so, dapat na-place na yun ni client bago mo siya i-accept yung award. Eh, ang nangyari, di ba nga yung last time, no, first gig ko, hindi nagbayad si client. Eh, so ako pa yung nagbayad ng charge na yon. From that experience, natuto na ako, sabi ko dun kay client, once you release the milestone payment, I will accept the project. So, ayun. And then, sa ngayon, ano pa bang ginagawa ko? Hindi naintindihan, Tagalogin mo. Ayan. Okay. Well, Jomar? Sa freelancer, hindi kami sanay Hello? sa freelancer eh. So, hindi namin naintindihan kung ano yung sinabi mong natutunan mo. Okay, okay. So, ulitin ko yon. Dun sa freelancer.com, kapag i-award na sa'yo ni client yung gig, so dapat make sure play na siya ng milestone payment. Kasi kung wala pa siyang milestone payment, Ano yung sabihin ng Tagalog? yung parang initial na paunang bayad, yun. So, ikaw ang magsiset nun sa freelancer kung gusto mo 75% yung pauna mong bayad nung amount o kaya 100%. And then, kapag na-place niya na yon, so, mas maganda, yun, i-accept mo na yung job. Pero kung wala pa yon, ano sabihin na-place? Ano sabihin nun? Binigay sa'yo? Ano sabihin? parang, hindi pa. Nandun pa lang din siya sa freelancer.com. Kung place na yun, ibig sabihin, may security ka na meron kang kita, may suswelduhin ka. Tuloy. Next story. Next story. So, ito nga, yung si client kong isa, wala siyang ganoon na milestone payment. So, hindi ko na muna siya kinuha. Kasi walang milestone payment. Ano ba yun? Hindi mo kinuha kasi walang milestone payment. So, kailangan wala. The client gives you the assurance na meron kang kikitain by giving the milestone payment to freelancer first para hindi ka na tatakbuhan ka ng client. Tama po ba? Tama po ba? Tama yun. Okay, pero nawawala ka. Sabihin mo sa mga tao, tama ng internet. Ikaw lang internet. Okay? Tuloy mo yung buhay kwento mo yung buhay VA pa. Yung sasabihin mo kanina. Ano ba yun? Pag ka mas
mas kontrolado mo yung oras mo, mas makakapag-demand ka kung ano talaga yung value mo. So, unlike kapag hourly na yung payment mo, so mas madami ka ding yung mga gusto mong gawin, mas magagawa mo eh kapag VA ka. So, ako ngayon, I'm helping, nag-volunteer ako eh. So, dun sa sa church ko, I'm putting up a page ng tournament. So, somehow, ako yung strategist nila. So, ano yung mga gagawin, ganyan-ganyan. Okay, napagdaanan ko na siya dun sa Los Baños News Today. So, yun yung output namin sa OMC3. Dahan-dahan lang balikan mo yung OMC3, ano ba yon? Tapos, bakit pinagbabawalan ka maging VA doon? At saka ano yung Los Baños Today? Dahan-dahan Very good. Okay. Alright. So, unahin ko yung Los Baños News Today ha. Sa Los Baños News Today, ito yung assignment namin sa online mentoring club. So, Facebook page ito na pipili ka ng lugar kung saan gusto mong, for example, yun nga sa amin ay ah, parang balita, so mga balita, ganun. And then, ang yung paggawa ng poster, dito mo siya gagawin. So may mga ganong topic sa OMC3, sa Online Mentoring Club. Ito sa Online Mentoring Club, iba siya sa VA seminar kasi kung ako sa inyo, ito na yung kunin nyo. Meron na kasi ding VA seminar na nandun. Pero though, mas maganda pa rin, attend kayo ng live. So, sa hindi pa kasi tapos yung 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 process. So, konti pa lang ang naituro talaga sa amin sa online mentoring club. At ang dito, ang naituturo talaga ni Jomar, una is mababago talaga yung mindset. So, magkakaroon ka ng marketing mindset. And then, he also teach you the skills. So, ano yung right skills of an online marketer? And then, sinasabi niya din dun sa mga free webinars niya, yung mga tools. So, kumbaga, Jomar taught us sa OMC3 the mindset, the skill set, the tool set para mag-succeed online. Mabilis ka ba, Bawal maging Jomar? VA. Bawal mag-MBA. Okay. Tinry ko lang. Totoo na bawal maging VA. Sa online mentoring club, bawal mag-expect ng kita within 12 months. Kasi ang tinuturo dyan, hindi how to become a virtual assistant. Yan ba yun, mga kababayan? Ang tinuturo dyan, how to become an online marketer. So you join the online mentoring club if you are committed to learn mindset, skill set, tool set para maging online marketer. Ang difference, ikaw na magsabi, ano ba difference ng online marketer sa VA na ginawa mo ngayon? Sige nga, go, go, go. Kasi yung VA, ikaw yung magtatrabaho eh. So, pwede ka pa rin talaga na per hour yung trabaho mo. Pero kapag online marketer ka, ay mas malaki yung kita. So, dun sa parang ah kung gusto mo, kunyari, VA ka ngayon, kung gusto mo siguro na mas malaki pa na yung kita, yung lesson as an online marketer na tinuturo ni Jomar can really how to transition. Okay na ba yun, Jomar? Wala eh.
Narinig ko lang transition. Ay, talaga? Yo. Lang ulit. Nandiyan ka ba? Sige, kwento mo yung sunod mong Yes, yes. kung may sunod kang kwento bilang buhay VA, kwento mo lang. O, or pwede mo sabihin sa amin, Um, bakit mo naman tinry maging VA using the skills? Baka maintindihan. ah, Para maintindihan nila. kasi may nagtanong sa sa Jomar Hilario Mastery Group kung kikita ba dyan sa OMC3. So, ako, parang naisip ko, o sige, i-prove ko nga na talagang may kita doon. So, kaya ko tinry. So, ayan. O, kung ikaw nakikinig ka, meron. And then, actually, tinatanong ko si Jasmine, sabi ko, magkano nga ba yung yung itong VA seminar? Kasi, I think yung within 3 day na gig ko, bawi mo na yung pang VA seminar mo. May tanong ako. Baka nga sobra pa. Bakit hindi ka nag-charge ng mura? Nagsisimula ka lang, quote unquote. Kasi dun sa skills ko at saka actually yung investment ko sa OMC, parang sabi ko, oh sige, kung kaya ko sigurong itong skills na natutunan ko sa OMC3, let's see nga, baka kaya ko na siyang bawiin yung investment ko eh. Kaya ganun din yung regular deal ko. Narinig niyo yun? Ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Excuse me. Kwento ka muna. Hello, Jomar? Nag-mute ako, sabihin inuubo. Okay. Hello? Okay, so Okay. Sige. so pag ganun, kwento lang ng kwento. Kasi inuubo nga di ba? Anyway, nasa na tayo? Okay. So, since napag-usapan na yan, di tuloy-tuloy na natin yung online mentoring club, ano? So, kung di nyo nahuli, merong downloadable VA seminar sa loob ng online mentoring club. Yun yung ginawa last year. Okay? Yung mangyayari sa March 22, wala yun doon, ha? Tandaan nyo, iba yun. Okay? Iba yung March 22 na VA seminar. 101 ang tawag doon. It's content marketing strategies, di ba? So, tara magsagot tayo ng tanong. Tinatanong niya kung ano daw binawi mo. Hindi nila naintindihan yung binawi mo. Yung investment ko, syempre. Saan? So, sa online mentoring. So, kasi kung since ako, naglabas na ako ng money for that, ito pa pala ha. Okay, para dun sa mga nag-iisip na wala akong pera. Okay? So, paano ba ako nagbabayad sa OMC3? Okay. So, ang ginawa ko ay payment through credit card. And I asked a friend. Sabi ko, okay, gamitin natin yung credit card mo. And then, monthly, ako nagbibigay sa kanya. So, ganun lang. So, even dun sa isa pa, yung last week, may success planning workshop si Jomar. So, I attended yung seminar niya. Dapat, i-download nyo yun. Kuha kayo nun. Ang ganda. So, I also asked this friend. Sabi ko, okay, hiram ulit ako sa'yo ng credit card. And then, so, nagagamit ko na yung natutunan ko doon. Tapos,
by March ko pa siya babayaran. So, gusto niyo ba yun? Wow. Ang deal nyo, March pa. Kasi sa March pa lalabas sa statement. Ano ba yan? Yes. Okay. Galing. Yes. Smart. Sa'yo ko natutunan yan. Ako din nagsabi nun. Hanip talaga. Okay, tama. So, ganun nga lang yung style. Pag gusto, may paraan. May tinatanong sila, paano yan? Hahabol ba ako? Ngayon lang ako magsa-start ng online mentoring club. Paano ako hahabol? May sagot ka ba doon? Dapat tama sagot mo Sige, game. Okay. Sa online mentoring club, self-paced. So, hindi mo siya magagawa ng kunyari, isang araw lang. Hindi. Yung etong skill na nagagamit ko ngayon, it took me months para ma-market ko dun sa client ko. So, ang ano dito is sarili mo talaga. Parang, ano ba yung kaya mong i-devote na oras para dito? Kasi ang progress mo, depende sa'yo. Hindi sa mga kaklase mo. Parang wag mo i-compare yung progress mo sa progress nila. Parang ikaw ang mag-gauge sa sarili mo na, ito na pala yung skills na nag-gain ko through this. Tama ba, Jomar? Tama. Pasado ka. Yes! Pwede po ba ako sa OMC3 kung di po ako successful as a VA? Nice question. Aba! Okay. So, before ako maging part ng OMC3, I have online jobs, no, na tinry ko. Pero hindi rin siya naging ganong successful. Parang wala sa kalingkingan noon sa skill na natutunan ko dito kay Jomar, no? Hindi mo kailangan na maging VA. Mas maganda nga yun na parang wala ka pang VA experience eh. Kasi yung mindset mo, parang talagang mababago. Mga intermissions pa lang inside OMC3, matutuwa ka na. Ay, hindi nila alam yan. Nako. Ayan. Ano yung intermissions na yan? Nako. Sabihin ko ba? Sabihin mo. Paano mo sasabihin yung ang laman? Sabihin mo ano yun? Okay. Yung mga intermissions, ito yung mga ipapapanood sa iyo ni Jomar na talagang pinili niya to ng mga presentations, videos that will really challenge you to be a better person. Yun. Pwede yun. Panalo yun. Okay. Panalo yun. Merong isa pang tanong. Salamat sa sagot. Paano po kung wala kang maisip na business? Tanong. Anong sagot dyan? Aba? Okay, no? Okay, ganito. May friend ka, di ba? Tanungin mo siya anong kailangan niya. Then, based from his answer, help him to have that. And then, if you have more friends pa na ganun din, so, meron ka ng bibili sa'yo, di ba business na yun? Okay, yun po yung simpleng sagot. Ang sagot ng online mentoring club, okay, makinig ka, Wills. Okay. Pag nag-start tayo ng online mentoring club, hanggang sa 12 months, ang program na yan, 12 months no? Hindi ka gagawa ng business. Hindi tayo traditional na traditional mag-isip. Hindi mo kailangan gumawa ng business, kamote. Di ba? The first thing you're going to do on the 4th month, yung gagawin nila Wills ngayong buwan, they're going to serve a business as a strategist. Okay, yung tuturo ko sa March 22, actually mauna na sila sa inyo. Gagawin na nila yon this month. So mag-online, pag-ano sila, content marketing strategist na yung mga online mentoring club members na nagsimula 4 months ago. So at that point, you're already in touch with many businesses. Pag gumraduate ka sa 4th month to 5th month,
Fourth month, one business. Fifth month, pwedeng multiple business na yung in contact mo. You do not need to run a business na kailangan mo pang isipin. Ito yung tanong ko. Ano ang business ni Jomar? Sige nga, quiz. Anong tawag sa business ko? Kasi may dahilan kung bakit online marketing, online mentoring club ang tawag dyan sa club na yan. Sige nga, Wills, anong tawag sa business ko? Mentoring? Hindi! Hindi mentoring ang business na to. Come on, may tawag dito, technical. Wills, kaya mo ba? Anong tawag sa ginagawa ko? From the beginning. Kaya mo yan. Unang hula mo, tama na sigurado. Tatakot siya. Business of changing minds. Hindi. Mindset. Hindi. Ano ba? Okay. Ano ang ibig sabihin ng OM nung unang panahon? OM. Kaya nga OMC yan eh. OMC. Naging online mentoring club pero may ibig sabihin yan noon eh. Prayer. Online prayers. Online marketing. Everybody who enters the online mentoring club, pag graduate niyan, magiging kang online marketer. Yun ang ibig sabihin ng OM. Yun ang business. Online marketing ang business mo. It's a skill. It's a service. In my case, I also teach. Pag nag-online marketing ka, hindi necessary na nag-teach ka. Kung gusto mo lang, katulad ko, madaldal. Ikaw, madaldal. Okay. Pag hindi madaldal, mag-online marketing ka lang. Hindi mo kailangan mag-teach. Okay? Mahilig lang talaga ako mag-teach. Okay. Guys, kayo na magtanong. May tanong pa ba kayo? O papaalam na tayo? Okay? Kasi, ano ba? Ang online mentoring club is, ikaw mag-describe? Ano ba yun? Ano bang experiences mo? Sige, kahit ano, please. Kwento ka. Okay. Meron kaming mga yung mga dito, nakakatuwa sila. So, meron kaming exclusive Facebook group na ito bali magiging support group mo din sa mga ginagawa mo. So, pwede kang makaasa kanila ng mga feedback. So, ngayon, di ba napakinggan nyo si Nat. So, kaklase ko si Nat dyan. Tapos, sina Miss Noemi, kaklase ko din dyan. So, ang maganda doon is yung circle of friends mo parang nadagdagan, and then at the same time sila magbibigay ng feedback sa mga ginagawa mo. So tutulungan ka nila talaga na matapos mo yung mga pinapagawa ni Jomar. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay gawin mo siya. So explain mo yung yung ginawa mong Los Baños News, kung ano man yung pagkaintindihan mo. Bakit ka pinagawa ng Los Baños News na website? Ano yun? Okay. So assignment namin sa online mentoring club yung itong gumawa ka ng Facebook page. Tapos, ito yung repository or paglalagaan mo ng mga output mo. So, kunyari, posters. So, dyan mo siya ilalagay. Kung meron kang gustong i-promote na event dun sa lugar nyo, pwede mo ding i-promote siya dyan. And then, portfolio mo na siya. So, ngayon, nakuha ko yung gig actually dahil may portfolio ako na ganon, no? So, tapos, ito pa, yung experience ko doon sa Los Baños News, parang within a week, kinontak ako nung isang dyaryo mismo, actually sa PLB yun, na dyaryo, na gusto nilang makipag-connect sa akin, no? So, sabi ko, so nag-send ako ng message kina Jomar, anong gagawin ko dito? So parang ang doon maganda is
kumbaga, online, kasi mas natitrain ka how to present it, yung news, parang mas babasahin ng mga tao kasi maganda yung nagawa mo na poster. So, mas natutulungan mo din yung community to know about ano yung current news na meron doon. Mhm. Okay na ba yun, Jomar? Okay. Tapos, ayan, natigil nga ito eh, yung sa ano ko eh, nakikita niyo yan, no? Bago yan, kasi bala ko nga sana, this week, parang ang bala ko ay, lagyan ko na nga ulit ng laman kasi mag-guest ako. Pero gagawin ko na talaga yan na ano, naka-schedule na yung mga ilalaman ko diyan. So babalik na ulit ako sa posting something like news, quotes, guidelines, mga tips diyan sa page ko. So ang mga assignment ay sa ngayon is malaman ano talaga yung gusto ng tao para mas mai-serve namin siya ng better, no? So, actually, meron na akong ano nun, output nun, and then since nagawa ko na siya, I can also offer it doon sa mga ina-applyan ko. So, ayun siya. Mat, Mm. ito yung gawa mo. Ito yung gawa. Kung gusto nyo malaman ano yung output ng online mentoring club, ayan, tinitingnan ninyo. Lahat ng natutunan ng lahat ng members ng online mentoring club, meron silang tigisang ganito. So, pwede nyo mabisto kung natututo ba to? May laman ba? Mukha namang may laman, ano? Look at that. He has a countdown. 1 day to go, 2 days to go. That's great. Rule kasi yan pag events, di ba? May countdown dapat. Bakit ka nagkaroon ng earthquake safety tip bigla? Kasi lumindol dito sa sa Los Baños ng ilang beses. See? So, nag-ano ko noon na ito yung current na nangyayari, so they need this just in case mag earthquake, which is kagabi nangyari eh. Meron ulit. Hmm. Salamat, Wills, for answering the questions and backing up Anne. We'll just schedule Anne next Okay. week. Monday. Monday ba ano na? Ang tawag mo dito? February na ba next week, ang Monday? Valid na siya. 10 o'clock na webinar sa Monday. So, okay ba kayo? Si Anna, basta mapaayos na ni Ann yung internet niya, lipat siya or what, we'll have Ann tell her incredible story. Kasi si Ann, kaka-resign lang. Gusto sana namin maramdaman ninyo yung struggle ng kaka-resign. Masyadong matapang tong si Wills. Nag-resign ka before ka napunta sa internet marketing, sa online mentoring club? Yes. Nag-resign. Tapang eh. Single. Pero si Ann single din eh. So, tingnan natin ang difference. 10 o'clock na po ang webinar because we're testing if there's a lot more people who will join us at 10 o'clock. So, it's going to be a test on February. The entire month, we're gonna do 10 o'clock. Pag maraming nag-join, more than the usual, si Lucel din, interviewin natin, nagsubmit na yun ng si Lucel Hangad ng resignation. We'll just keep interviewing people para ma-inspire kayo. Anyway, as I was saying, encourage mo sila, Wills, kung anong gusto mong encourage sila. Online mentoring club, kahit sige yun, okay lang. Okay. Siguro ganito. I think magpapa-contest ulit si Jomar, no? Para dun sa VA seminar. Mag-join kayo as in. Yung concept ng contest niya, ang ganda. Tapos, you will have a chance pa ng free seat there. So, kung ang gusto nyo talaga is, yun nga, mag-earn ng mas mabilis kaysa
sa amin, doon sa expo mga OMC 3, mag-VA seminar kayo. Kasi live yon, meron kayong makakausap na mga VA talaga, tapos makikita nyo si Jomar. Actually, di ko pa nakikita si Jomar live. Tapos, ngayon, kung ang gusto nyo naman ay maging online marketer, mag-OMC3 kayo. And sulit talaga. Yung mga, lahat ng, so far, experience ko sa mga products na nire-release ni Jomar, sulit siya. Though, sabi ng mga friends ko, mahal. And then, hindi ko lang sila iniintindi kasi investment ko yun sa sarili ko. So, kung gusto nyo na mag-invest sa sarili nyo, uh, take VA seminar or OMC3. Ayan. Ito ang aking leeg na naman. Ayan. Oh, may tanong. Oh, sige, thank you, Wills. So, sagutin natin yung tanong. Ikaw sumagot. Kung game ka pa, kasi 9:24 na, dapat hanggang 10 ng 9 lang tayo. Kailangan bang may product to sell pag nag-online marketer? Ikaw na dyan. Kaya mo na yan. Wala. Oh, next question. Bakit ka tumatawa? Kasi, sa simula, ang ganito kasi ang turo to ni Jomar. And ito talaga na tindihan ko nung nag-PA na ako. Kasi ang gusto ni client ko magbenta na magbenta na magbenta, wala siyang audience, no? So, ngayon, online marketer, it's important that you have an audience before your product. Parang market muna, yung mga bibili muna, bago yung product mo. So, hanap ka muna ng market. Kung pero tuturuin ni Jomar sa amin yun eh. Sa inyo din, kung mag-OMC3 kayo, let's join forces. Okay. Mga technical na yung mga tanong nila tungkol sa images and posters. Sige, ikaw na sumagot. Do you make your own images or provided by yung clients? How about your copyright? Sige, game. Okay. Aha. So, pwede bukat sa blog ni Jomar, sa jomarlayo.com, yung kung paano ka kukuha ng free na na image. Kailangan mo lang siyang maglalagay ka ng photo credit kung saan mo kinuha. So, pwede yan sa Flickr CC, sa Corbis. Ayan, pwede kang kumuha dyan. And then, yung image mo, pwede mong i-edit siya sa Canva o kaya sa PicMonkey or sa PowerPoint. Then, yun na. Meron ka ng, lalagyan mo lang ng mga words, may poster ka, no? Yun. Yun lang po. So yan. Thank you very much, Wills, for the backup. Dapat next week, meron dapat presentation next week, pero wala. Oy, may nagtatanong, gumagamit ka ba ng Photoshop? Ang sagot? Hindi. Ano sagot? Hindi. Bakit hindi ka gumagamit ng Photoshop? Ako gumagamit. Ha? Mahirap siyang aralin, matagal. Okay. So, tinry ko dating mag-Photoshop. Nalilito ako. So, ayan, tandaan niyo yan. Mas madali, PicMonkey. PicMonkey daw, mas madali. Saka mahal kung legal ka. PicMonkey, mura, walang bayad. Okay? So, hanggang dito na lang siguro tayo sa webinar. Okay lang ba? So, just a few clarifications about online mentoring club. Sige, ikaw ulit. Pwede bang mag-online mentoring club kahit nasa abroad? Ay, pwede. Madami kaming mga kaklase na nasa abroad. So, you can, makikilala niyo siya pag nandun na kayo sa club. So, mag-join na lang kayo. Parang, sa pagtagal pa ng pag-iisip nyo, parang lalo pang nasasayang yung oras.
Yep. Because online mentoring club by the name itself is not a live meetup. It's completely online. Okay, may option ka na to show up dito sa amin sa Rosewood para mag-meeting. Pero that's only for the dream deal. Di ba? May regular, may premium, may dream. So yung dream deal, yun pwede kang magpakita dito sa Rosewood. Kung nasa ibang bansa ka, hindi ka naman umuwi sa Pilipinas ever, dun ka lang sa regular or premium deals. And completely online lahat ng lessons. Yon. So, it's really fit for a OFW na gustong matuto ng online marketing. Pero as sinabi nga ni Wills, kung desperado kang kumita agad, huwag ka mag-online mentoring club. Mag-VA seminar ka, kahit yung downloadable. Kasi ang design ko talaga ng online mentoring club, turuan muna kita ng mindset, skill set, tool set, heart set before you even try to earn money para malaki agad ang kita. Okay, Docs? Di ba, Wills? Yes, that's right. Nagbago na kasing mindset niyan, kaya gusto ng kumita eh. Basta pag nagbago na mindset mo, pwede na. Pag maliit pa rin ang tingin mo sa sarili mo, hindi pa pwede. Kasi sayang lang ang effort mo kung ang liit ng tingin mo sa value mo. Like most employees, maliit, di ba? Tapos tatry kang mag-work online. Sayang lang time mo. Okay? So, the website to go if you want to go and take a look at the online mentoring club, here it is visit nyo. Visit nyo ha. Visit nyo. This is my longest running thing eh. Matagal ko nung ginagawa to. 2008 December. So medyo limang taon na rin to. Marami na rin siyang success stories. A lot of these people na success stories ng online mentoring club, nagsasalita na rin sila publicly. Sarili na rin sila seminar, ganon. Hindi dahil yun ang tinuro ko sa kanila, dahil yun ang gusto nilang gawin. So, online mentoring club, that's the website to join. If you want to get the money agad, as in 3 months time, meron kang money agad, go to Filipino VA for this is the VA Seminar 101, VA 101 on March 22. Okay? So, pag nasa abroad ka, pwede ka mag-Filipino VA, meron siyang download option. So, covered ka doon. Okay? Salamat everyone. And as usual, Nikki will be here to answer your questions. And I will just ligo na ako, tapos dasal na kami. Okay ba? Then I'll see you on 10 o'clock next week. Huwag kayo magugulat kung wala ako next week, pero tuloy ang webinar. Okay ba? We'll interview someone. Lucelle, kung game ka, back up ka next week ha. Lucelle by the way, is in Dubai. So she just resigned. Tanungin natin bakit, di ba? Interesado ba kayo? Kung bakit nag-resign si Lucelle. By the way, tinatanong ni Cindy, may difference ba kung may HTTP // Tanggalin mo, okay lang yun. Pareho lang yun. Okay? So thank you very much, Wales. Thank you very much, Anne Peña Redondo, for the patience. We'll see you next week. And stay in the chat room if you want Nikki to answer your questions. Okay? Sabi nga ni Wales, huwag mo nang patagalin. Invest ka na sa sarili mo. Kasi pag ginawa mo yon, lahat magigain mo. Hindi kasi mawawala pag nag-invest ka sa sarili mo. Okay? God bless and live a marvelous life. Everyone.